So yun, what's up sa mga tropang MC natin dyan. It's your boy once again, Makoy ng Dugong Makata TV. Panibawang araw, panibawang review. At samahan niyo ako para panoorin tong bagong nilabas ni Epix na kanta, Tuldok ang pamagat. At magiging maganda to. Siyempre pag sinabi mong tuldok kasi, yan na yung gaano man kahabang isang pangungusap, laging nasa huli ang tuldok. So ibig sabihin nung sa sinabing tuldok, ito na yung huli. So magiging magandang kakalabasan nito at samahan niyo ako, panoorin natin. Magbigay ng reaksyon kinakailangan. Let's go. Inakyat ko mataas na bundok, di tumigil kahit mga paa ko mabugbog. Kung kailan nakatungtong sa tuktok, saka naman nagkaroon ng tuldok. So dito makikita natin na una pa lang sa pagsasalaysay ni Epix, kinukwento na niya kung ano nangyari nang hinaharap. Kung paano niya pinagpursige yung sarili mapunta lang sa kinalalagyan niya ngayon. Inakyat ko mataas na bundok, di tumigil kahit mga paa ko mabugbog. Kung kailan nakatungtong sa tuktok, saka naman nagkaroon ng tuldok. Marami nag-aabang, marami nagtatanong, kailan battle, miss ka na naming mangbaon. Bago ko sagutin kung bakit ba ganun, ibalik mo na natin sa dating panahon. So ito nga, nagkukwento siya sa mga sa mga early days niya sa liga. Kung paano nga niya inakyat yung kung nasan man siya ngayon. Tronero at Ramon, Yausi at Pajuts, Dado versus Looney. Eto snappy na salut hanggang sa maligaw kay Eminem pati kay Juice. Binge watch ng grind time pagkagaling ko ng school. So ito nga yung mga early days nga niya, tama nga. Sa pagkukwento niya yung mga mga unang araw niya sa liga bago siya mapunta sa liga. Ayan. Rekta na kagad sa computer shop, panahong di pa uso yung Google Maps. Sinasoundtrack yung freestyle ni Supernat. Ako'y nahuli ng rap, parang nabubitrap hanggang sa mapanood yung Camel Toe versus Datu. Brand new, ginanap sa Quantum. Acapella parang Downcounted versus Tantrum. Tagalog pa, kaya yung dating ay naging times 2. So ayun, yung mga unang mga laban sa liga nung araw. Ito naman si Epix, siya ito, itong nakaitim na to. So batang-bata pa si Epix dito, Sinaandig pa ito mga mauna sa flip top. Sino ba to? Ito si Shay ito. Batang-bata pa sa Arik dito. Tinignan ko kung may Facebook sila. Gusto ko na malaman kung meant to be ba. Di lang simple na asaran parang be. Buti nga, inisip lang yung legacy, may A to Z pa. 2010, kalabang ko si Harlem T. B-A-T-T-L-E-R-A-P. Komedyante na rapper parang Michael V. Nagapi ng unang salang pero ice lang G. Ako So yun yung mga yung mga pala yung una niyang kalaban noon, si Harlem. Ayun sa kwento ni balik natin. Datu, brand new, ginanap sa Quantum. Acapella parang Downcounted versus Tantrum. Tagalog pa, kaya yung dating ay naging times 2. Tinignan ko kung may Facebook sila. Gusto ko na malaman kung meant to be ba. Di lang simple na asaran parang be. Buti nga, inisip lang yung legacy, may A to Z pa. 2010, kalabang ko si Harlem T. B-A-T-T-L-E-R-A-P. Komedyante na rapper parang Michael V. Nagapi ng unang salang pero ice lang G. Ako'y OG parang Obi-Wan Kenobi. Unang TF ko noon kay Daddy Jody. 500 pesos yung inabot kay Toti. Pasimple low-key palihim parang Shinobi. So patuloy sa pagkukwento niya sa early days niya sa liga, Nakaka-touch lang yung mga pagbabalik tanaw niya sa liga, na kung saan isa pa siya noon sa mga nauna. Si Looney, si Epix, si Epix, siya hindi na masyadong kilala ng mga iba rito. Unang
Unang laban ko, 17 anyos. Nung natalo, winning streak na pagtatapos. Paano pa pag yung degree ay nairaos? Rap pang pinili, pinag-isipan ng maayos. Ang tindi noon. Tindi nung ang gulang niya, ang bigat noon. Rap ang pinili sa degree. Ang tindi noon. So 17 lang pala siya noon, nung napapasok siya sa liga. Ang Obi-Wan Kenobi, unang TF ko noon kay Daddy Jody. 500 pesos yung inabot kay Toti. Pasimple low-key palihim parang shinobi. Unang laban ko, 17 anyos. Nung natalo, winning streak na pagtatapos. Paano pa pag yung degree ay nairaos? Rap ang pinili, pinag-isipan ng maayos. Ang tindi noon, isipin mo yun, no? Mas pinili niya yung pagbabattle niya kaysa sa magpatuloy sa pag-aaral. Gano'ng kabigat yun? Bago bandang huli, gano'n ang mangyayari, no? Bigat noon, grabe. Laban ko, 17 anyos. Nung natalo, winning streak na pagtatapos. Paano pa pag yung degree ay nairaos? Rap ang pinili, pinag-isipan ng maayos. Pagbaba ng barko, wala nang doubt. Nilabanan ko kagad si Brian Lau. So, Imbis na magtik-tik kalawang mamili ng weak na kalaban. Ang gusto ko, pick na agad, bakbakan sa south. ito yata yung laban nila ni ni Smaglas dito sa South, dito sa may Naik. Ito yung nangyaring laban nila nun sa Naik, yung nahulog si Smaglas. Nababad ng gusto, lalong pinahusay. Isang 2x2, tatlong isa buhay. Naihanay ako sa mga tunay. Yung bata na nag-solo flight nun sa malugay. Dumaan ng pandemya, handa pa rin gumera. Kaso ba't may hurado na nagpapalitan ng pera? Nag-iba yung sistema, walang tinatalo. Di na ata to yung liga na kilala ko. Fast forward 2022, laban ko kay Senior, ready execute. Yung lugar sobrang grimy, pwede MB shoot. Binuhos ko, walang natira, miskin na residue. Dahil sa pustahan yung karir ang tinaya ko. Ito na yung naging issue na sa liga, na yung binato ni Apex noong nangyari yung laban nila ni Sinyo, na gantong araw may nangyayaring pustahan sa liga. Na hindi natin alam kung totoo yun, pero hindi na bago sa laro yun yung ganun, yung pustahan na yun, normal na yun eh. Kaya naintindihan ko ang side ng bawat isa, ng side ni Arik na may-ari ng liga, para kastiguhin ng MC niya na ganon, at yung side din ni Apex para masabi yung mga bagay na ganon. Alam mo yon, maaring malasakit lang niya sa liga yung nagtulak sa kanya para punain yung mga bagay na yun para sa ikakabuti ng bawat battle MC. Siguro yung yung dahilan niya kaya nasabi yung mga bagay na yun. Balikan natin. Senior, ready execute. Yung lugar sobrang grimy, pwede MB shoot. Binuhos ko, walang natira, miskin na residue. Dahil sa pustahan yung karir ang tinaya ko. Ayoko lang yung sining natin parang ginagago. Galit yung ibang tao, pero may resibo, merong video, garapalan na hindi na tinatago. Yari ka pati yung presidente pinanggamo. Yun yung sabi ko sa sarili ko nung napanood ko yung niya, na hindi na lang kinausap si Arik tungkol sa bagay na yun, na pinag-usapan na lang nilang dalawa, ganon, na para mapag-usapan na kailangan niya pang banggitin sa liga. Yun naman yung ko na nasa isip ko noon, kailangan niya pang sabihin sa liga na maaring dahilan ng ikakasama ng loob ni Arik. Alam kung pwedeng kahinatnan ng ginawa ko, buti kahit papano merong pinagbago, at di totoo na matagal ko na yung pinaplano. Kung meron kang problema, dapat kinausap mo. Yun, tama, yun nga, yung nga. Kapit na yung battle nung nadagdag yung sa sulat ko. Ipapaalam ko pa ba yung kay Enigma? Battle MC din siya, ulo pa ng liga. Yung pagkatalo raw kay Goryo ay dinadamdam. Di nakuha kampyonato na inaasam. Liga ay sinasaktan, tangin ang pustahan yan. Dahil sa utang na loob, hinahayaan lang.
So yun yung naging ano niya no na yun naging ano sa kanya na dinamdam niya raw yung pagkatalo kay Goryo ba yun sabi niya kanina. Kaya hindi niya nakuha yung kampiyonato, parang ganun yung pagkakasabi niya. Ito natin. O pa ba yung kay Enigma? Battle MC din siya, ulo pa ng liga. Yung pagkatalo raw kay Goryo ay dinadamdam. Di nakuha kampyonato na inaasam. Liga ay sinasaktan, tangin ang pustahan yan. Dahil sa utang na loob, hinahayaan lang. So yun, dun pumasok na yung, dun niya pinasok yung ang gulong yun, no? Na parang ang binato sa kanya na hindi niya raw matanggap yung pagkatago niya kay Goryo yung talas. Yun naman sinasabi nila, kaya naging ganun yung reaction niya. Yung pusta 1 milyon, alam kung talo na ako. Yun yata yung nangyaring pustahan ni Toyo noon na naghahamon. Para ganun nangyari doon eh. Mo pagawain ng mga horado, tensyonado, emotion, pressure, halo-halo. Kaya sa entablado, nagmukha akong parumbado. Lumipas ang 3 taon, siguro nawala na yung mga tampo ngayon. Flip top anniversary, nag-ayang pumunta doon para magpakumbaba at masabi ko yung rason. So, ayun pala yung ano na pupunta pala siya dapat nung anniversary na ayun nga sa kwento niya na 3 taon na nakakalipas, maaring lumipas na maaring nakalimutan na ni Arik yung mga nangyari noon. Walang driver si Dunes kaya di nakasabay. Sumama ko kay Zaki sa grabay sumakay. Kahit di imbitado pumunta pa sa Y para personal mag-sorry at makipagkamay. So napakaganda yung ano niya rito, yung yung hangarin niya para pumunta sa liga. Yung magpakumbaba kay Arik. Makahingi ng tawad kung ano man yung mga nasabi niya noon siguro sa liga. Kaya yung sinubukang pumunta pero si Dunes kaya di nakasabay. Sumama ko kay Zaki sa grabay sumakay. Kahit di imbitado pumunta pa sa Y para personal mag-sorry at makipagkamay. Bumili ng sariling alak at ng mangunguya para di masabi na ang kapal naman ng mukha. Nandun din lahat ng pasimple na nangungutya. Pero baliwala, good level yung tinutungga. Hinintay ko siya, baka lang na traffic. Pati si Luns wala pa, ba naman yan awit. Tinawag ng bantay, si Enigma daw nagalit. At ang sabi sa akin, pinapaalis ka ni Arik. ito yung lumalabas na nung nakaraan pa na pinalabas nga raw ni Arik si Apex na sa Flip Top Anniversary na which is hindi ko pinaniniwalaan nung una na magagawa ni Arik, pero sinabi na ni Apex na gano'n ang nangyayari noon, ito nga, siguro totoo nga, ito na yung konfirmasyon na nangyayari, na totoo nga yung haka-haka noon na pinaalis siya ni Arik nung Flip Top Anniversary. So nakakaano lang na, alam mo yun, nakaka-disappoint lang na malaman bilang isang fan ng battle rap na yung isa sa mga tao na kung saan kasama mo nung una simula pa nung umpisa, ito nga yun, itong picture na kita nyo naman, no? Na isa sa mga MC na tumao sa liga nung simula nung umpisa pa lang ay aabot sa puntong ganito, alam mo yon, na aabot sa puntong ganito, magkakaroon ng tuldok sa pagitan nyo. Sakit noon, tangina. Ang sabi ko ganun ba, di na ako nagtanong pa. Sana lang hinarap niya ako, gusto kong mga musta. Kahit di nabigyan ng laban ay wala akong pake. Basta matapos yung gabi na maayos kami. Kaso eto na yung ending ni tanga. Pero ang bait ni Kuya Dennis talaga. Ba't ka pa pumunta? E-ekis ka na nga, Diyos nga nagpapatawad ay 80s ka pala. Tinanggap ko kahit na masakit. At least malinaw na din ako makakabalik. Na-miss ko yung yanig. Pagod at stress lang kung maraming sabik. Kay Patos Apex, but I guess this is the end. Di na kailangan i-call out sa big event. Hinihiling kasi pag bumanat hindi bitin. Pag FT alam mong hindi titipirin. Kalaban titirisin. Shout out sa mga bago, hindi pa bulong. So ayun siya na parang
parang nagpaparamdam, parang nagsasabi na handa na siyang sumulong, pasulong, humakbang pasulong. Alam mo yun, gano'n. Mag-move forward pa sa isyong ito na parang tinanggap na niya. Mindanao, Visayas, pati sa Luzon, dire-diretso lawag magningas kugon. Nauubos na yung magaling, mali ako dun. Sa mga tagahanga na nanonood sa akin, hinugot nyo ko sa kumunay na malalim. So dito dito natin maririnig na tinatanong niya yung mga bagay na kung nasan man siya ngayon ay dahil sa pan. Yan ang pagkakaintindi ko rito eh. Kung man matupad ng mga bulong sa hangin, gusto kong malaman yung kayo bumuo sa akin. Sa buhay natin kailangan ng sakripisyo upang marating ang sariling paraiso. Merong dahilan kung bakit natatalisod, may plano ang Diyos kung bakit ka nandirito. Pasensya na kahit hilutin ko kapos, eto na yung huling minuto ko tapos. Salamat Arik, ang buti mo na boss. Salamat Flip Top, mi ultimo adios. So, ayun no. Nakakalungkot lang isipin na bilang isang pan ng battle rap na nakakasaksi ka ng ganitong tagpo na sa liga, alam mo yun. Bilang isang pan ng battle rap, nakakalungkot, alam mo yun. Na nangyayari mga bagay na ganito. Tap. Grabe. Grabing naging ano ako doon, sa tinablan ako sa kanta ni ni Apex, sa totoo lang. Ramdam ko yung pakiramdam ni Apex. Alam mo yun? Puta na mo, maiiyak ako ng labo eh. Apex, boss, kung marinig mo to, kasama mo kami sa pinagdadaanan mo. Nakakalungkot na tangin lang yan. Ramdam ko yung kaanan ni Apex. Balik natin yung Di na kailangan i-call out sa big event. Hinihiling kasi pag bumanat hindi bitin. Pag FT alam mong hindi titipirin, kalaban titirisin. Shout out sa mga bago, hindi pa bulong. Mindanao, Visayas, pati sa Luzon, dire-diretso lawag